Talagang magugulat kayo dito sa linalaman ng dokumento nila. Number 8. DILG Secretary Remulla, meaning to say si John Vic Remulla, said, ito pakinggan nyo, makinig ka, tambaluslos. Sabi ni DILG Secretary Remulla, on the meeting, in front of President Marcos, kasama itong kanilang survey firm, lalong magagalit ang tao dito sa 20 pesos na bigas sapagkat niloloko na sila na ang layunin ng bigas pala ay hindi para sa kagutuman na maampat at matulungan, kundi para sa pang-politikang survival ni Marcos. At ang gamit na pondo sa panloloko, sa pangbubudol niya, pondo ng mamamayan, na ang initial na nakuha nating datos, 5 billion pesos po ang wawaldasin sa kaba ng bayan. Nagsasarado tuloy ang aking cellphone. Number 8, ito na. Dalawang paragraph na lang. DILG Secretary Remulla said, corruption was rampant in Congress under, ulitin ko, DILG Secretary Remulla, John Vic Remulla, said, corruption was rampant in Congress under Speaker Romualdez leadership. Memorandum mismo during the meeting. Sabi ni John Vic Remulla, sabi niya, corruption was rampant in Congress under Speaker Romualdez leadership, which significantly lowered the Bagong Pilipinas approval and trust rating during the campaign. And even the military, even the military has expressed dissatisfaction many times. Ito ay confirmation ng kumakalat na mga balita na hindi lang ibinabalita sapagkat pilit na pinapatay. Siyempre, ipopost ko po para mabasa ng lahat. Mag-request lang ko ng dalawang opinion pa kung pwede kong i-post na ito. No? Para makita nyo, ito nakalagay sa number 8. Number 8. Dahil daw sa korupsyon na talagang laganap at malala sa ilalim ng liderato ni Martin Romualdez, mga kababayan, my goodness, sabi ni John Vic Remulla, ang Department of Interior and Local Government Secretary ni Marcos, even the military has expressed, referring to the armed forces of the Philippines, their dissatisfaction many times. Ilang ulit na siguro na nagpapaabot ang mga matataas na general at opisyal ng Armed Forces of the Philippines kay DILG Secretary Remulla dahil hindi makadirekta kay Bongbong Marcos. Ito, mga kababayan, matutuwa kayo nito pag i-post ko ito mamaya kapag sinabi ng lawyer na, go na, pwede na yan, ako na bala magsagot sa kaso mo. Okay, ito pa, may binanggit siya maliban sa military. The President acknowledged that a strong Congress leader could effectively improve the government approval and trust rating and said that he will consider to place, he will consider, referring to Marcos, Congressman Toby Chanco as speaker candidate if the results in the survey still remains unsatisfactory. Wow! Alaka, Martin Dilawer Romualdez, hindi na sa tambaluslos lang, Martin Dilawer Tambaluslos Romualdez. Ang Delaware na kaso niya, yung bribery na hindi matanggal-tanggal sa kanyang balat. Dito yan sa Estados Unidos. Mga 2 hours drive lang yan away from New York City. Nakita ko ang Delaware County Court. Mapicturean ko ngayon at magpunta ko doon at magpa-vlog ako. Mag-live ako sa Delaware County Court. Nandun ang record niya. O nagsarado na naman ang cellphone ni Ka Eric. Wait lang. Sabi dito ni Presidente Marcos daw, kinikilala niya ang ganitong recommendations at sabi niya, nangangailangan nga ng matatag at maayos na liderato ang Kongreso upang makabawi ang buong gobyerno sa government approval and trust rating from the people. It's the President speaking here during the meeting. Okay? And sabi niya, kinoconsider niya na pwedeng mamuno si Congressman Toby Chanco, who is now the campaign manager of Alyansa ng Bagong Pilipinas o ang Alyansa ng Pagwasak sa Pilipinas. Nila, si Congressman Toby Chanco ng, I think, Navotas ito taga Navotas, will be the speaker candidate if the results of the survey continue to be negative.